Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na Tore iimbestigahan, Ombudsman gumalaw na sa mga traidor. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga po mga karibyo natin, nako, ang grupo po ni General Torre, yung mga umaresto po, doon po sa kaya former President Duterte, ay eto, binigyan ng ultimatum ng ombudsman. At base rin po ito doon sa investigasyon ng Senado si Senator Amy Marcos po ang nag-urge sa ombudsman to investigate these officials. Ito po ang balita mga kababayan mula po sa Philippine Star. Basahin po natin at bigyan natin ng konting reaksyon ang balitang ito. Philippine Star 1 hour ago. Just in, Ombudsman orders DOJ Secretary Crispin Remulla, DOJ Secretary Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbel, CIDG Chief Nicolas Torre III, and Philippine Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao to answer criminal and administrative charges over the arrest and turnover of former President Duterte to The Hague, Netherlands. Okay. Yung mga nasabi pong mga personalidad, the respondents execs were given 10 days to file their counter affidavit for charges of arbitrary detention, usurpation of judicial functions, grave threats, graft and false testimony, and for grave misconduct, ang dami naman pala nito, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Yan po yung mga violations nila mga kababayan. Sabi po dito, Ombudsman launch an investigation following Senator Amy Marcos' transmittal of the report of the Senate Committee on Foreign Relations recommending that the 5 officials be held criminally and administratively liable over the alleged illegal arrest of Duterte. So ito mga kababayan, mukhang gumugulong na yung investigasyon patungkol talaga dito kaya sa illegal na pag-aresto kay former President Duterte. So, eto 10 days mga kababayan, binibigyan lang po sila ng 10 days. Sana naman wag itong ma-extend, Tulad nung sa vice cam, di ba? Na-extend pa yung pagbibigay nila ng counter affidavit mga kababayan. So, eto sana hindi po ito ma-extend sapagkat kailangan pong malaman ng taong bayan kung anong sasabihin nila, At baka kasinungalingan na naman po ang mga sasabihin nila sa counter affidavit nila. Nako, nakasubaybay po ang taong bayan dito. At doon pa lamang po sa pag-aresto nila, di ba? Sinubaybayan na po ng taong bayan kaya hindi po sila nakakapagsinungaling sa taong bayan, Pag sinabi nilang ganito at hindi nang nangyari, nagre-react agad yung taong bayan because we witness, na-witness natin kung paano nila inaresto si former President Duterte. And the law expert says or said that it is unconstitutional, mga kababayan, And it is not following also the rules, ng ICC. Kasi dapat dalhin muna sa sa custodial state, di ba?
pero hindi po nila ginila, and it violates, mga kababayan, the rules of the ICC also. So yan, ano po ang inyong opinion? At good news po ito, no, mga kababayan, para sa atin na mga taga-suporta ni former President Duterte. Pero paano na naman po? Para naman po doon sa mga taga-suporta, meron ba? Meron ba taga-suporta si Torre? Para naman po doon sa mga taga-suporta. At sabi nga ni Torre, nagpapapicture pa sa kanya. Hindi kayo matutuwa dito sa gagawin ng ombudsman dahil iimbestigahan po itong 5 mga opisyal na sangkot, mga kababayan, dyan po sa pag-aresto kay former President Duterte. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin itong si Atty. Claire Castro. Nako po, eto. Tiniyak ni si Claire Castro na ipagpapatuloy ang programang 20 pesos kada kilong bigas. Ito ay base sa mga ulat na isinumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patunay ng patuloy na pagtupad ng administrasyon sa pangakong abot kayang pagkain para sa bawat Pilipino. Ito po ang sabi ni Castro. According to the reports given to the President, the program can be sustained up to December of this year. And maybe by the following year, 2026, is also be considered or be included in the budget. Ang tanong nga dito, saan nyo kinuha yung budget? Sa bagay, no? Naghati daw yung national government and the local government, no, to subsidize these 20 pesos per kilo of rice, mga kababayan. Okay. Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Ang masasabi ko lang, nung tumakbo po kayo bilang presidente, no, PBBM, buong bansa po ang bumoto sa inyo, hindi lang po Cebu. Di ba? Bakit ngayon, Cebu City lang ang mayroong 20 pesos ng kilo ng bigas? Ibig bang sabihin, hindi parte ng Pilipinas ang Luzon at saka yung sa part ng Mindanao at ibang part ng Visayas, only Cebu City, mga kababayan? Sige nga, kung saan man kayo dito sa Pilipinas na nanonood ngayon, paki-comment nga, mga kababayan, kung meron 20 pesos na bigas sa inyong mga lugar. Kasi dito po sa amin, wala pa akong nakikita. No? I don't know kung sa bagay, dito na lang din kami bumibili. Dito sa, kasi, ganun din bibili ka tapos yung, kung masisira lang din yung katawan mo, edi wag na lang, di ba? For example lang naman. Diba kasi yung ibang bumibili, sabi nila, baka sumakit lang ang tiyan nila, wag na lang din naman. Di ba? Ikaw din ang magsasuffer kung bibili ka niyan, di ba? Depende lang yon sa chemistry ng nyo, ng tiyan, di ba? Kaya, ang masasabi ko lang dito, mga karibin natin, at opinion ko po, reaction patungkol po dito, sana maging nationwide po ito at hindi lang hanggang December. Dapat nga, nung pag-upo pa lang, binira na ito Di ba? At tinupad na ito. Ano ba? Wala, sa bagay, wala naman siyang sinabing time frame, di ba? Na hanggang ganitong year lang, hanggang ganito lang. Wala po. Baka 1 week lang ito, mga kababayan, after election. Sige nga, kung hanggang December ito, baka pagkatapos ng election, wala na ito, mga kababayan. Alright? Ay, nako. Ano po ang inyong opinion dyan sa balitang ito? Nako. Sa kabila po ng kanilang mga ginagawang ganitong mga bagay, no? Itong, kumbaga, pampalubag loob sa ating mga kababayan. Ito naman po ang balita, mga kababayan. Lugi. Nako po. Ayon po sa isang ekonomista, gastos ng gobyerno ni PBBM, Gobernong Marcos Jr., sa Q1 ng 2025, mas malala yata ang utang natin ngayon. Ito, pakinggan po natin to, mga kababayan, at bigyan po natin ng reaksyon, okay? Samantala, lumitaw sa bagong datos ng Bureau of Treasury na halos kalahating trilyong piso ang kulang sa pondo ng pamahalaan sa unang 3 buwan ng 2025. Ayon sa isang ekonomista, dapat na itong ikabahala, lalo na kung ang nakikita na namang solusyon ni Marcos Jr. ay panibagong utang ng gobyerno. Si Carla Beliana magbabalita.
Sa pinakahuling datos ng Bureau of the Saan na yun? Treasury, lumobo sa 478.8 billion Sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, lumobo sa 478.8 billion pesos ang budget deficit ng gobyerno mula January hanggang March 2025. Mas mataas ito ng halos 76% kumpara sa 272.6 billion pesos noong nakaraang taon. Sa unang quarter pa lang ng taon, gumastos na ang Administrasyong Marcos Jr. ng 1.48 trillion pesos, mas mataas ng mahigit 270 billion pesos kaysa sa 1.21 trillion pesos na nagastos noong 2024. Ayon sa Bureau of the Treasury, ito ay katumbas ng 31% ng buong taong disbursement program na 6.18 trillion pesos. Bagamat sinabi ng Bureau of the Treasury na makokontrol ang fiscal deficit sa target na 1.5 trillion pesos ngayong taon. Ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, kaduda-duda ito lalo na't baon na sa utang ang gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Anya, mas mabilis ang paggasta ng gobyerno kaysa sa kinokolektang kita nito na nagdudulot ng patuloy na paglobo ng deficit ng bansa. At paano natin popondohan yung deficit na yan? It's either mangungutang tayo o magbebenta ang gobyerno na naman ng kanyang mga ari-arian. Yan yung tinatawag nating privatization, Jade. No? So ang concern talaga dito is yung sustainability ng ganitong klaseng pulisiya kasi taon-taon na lang tayong budget deficit. Ayon pa kay Dr. Batu, tila walang katapusan ang pangungutang ng gobyerno at ito'y dulot ng mahinang tax collection at kulang na kita ng bansa. Hindi natatapos-tapos yung pangungutang ng ating gobyerno kasi nga hindi tayo efficient, no? Hindi maayos yung ating pangongolekta ng buwis at hindi rin maayos yung ating pag-generate ng revenue. Kumbaga palaging kulang. Giit ng ekonomista, hindi lang ito simpleng usapin ng kakulangan sa pondo, kundi malinaw na indikasyon ng mas malalim na problema sa sistema ng pamamahala sa ilalim ni Marcos Jr. Kinakailangan matino yung gobyerno. So ibig sabihin ng matinong gobyerno, halimbawa, kailangan puksain ang graft and corruption. Itong nakikita nating sitwasyon ng ating gobyerno sa ngayon, na mas malaki ang inilalago ng paggastos kaysa sa revenue generation, hindi na ako nasurpresa dito pero nakakabahala ito kasi yung kung paano ito pupunan ng ating gobyerno, that remains to be seen kung anong diskarte ang gagawin nila dyan. Habang patuloy ang pagtaas ng fiscal deficit ng bansa, nananawagan si Dr. Batu sa pamahalaan na tutukan ang mga ahensyang bigo sa pagkolekta ng kita at ayusin ang pangkabuang estratehiyang pinansyal ng gobyerno. So ayan mga kababayan, ano bang strategy na ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr.? Kasi parang yung nangyayari po sa gobyerno natin ngayon, parang nangyayari po sa mga ordinaryong Pilipino. Tingnan nyo, di ba yung ordinaryong Pilipino? Utang yan sa kung ano-anong lending, di ba? Pero yung kita niya is not enough to pay those loans, mga kababayan. Uutang siya dito, ibabayad na naman niya sa utang niya dito sa isa. Diba? After naman yan, kasi magdodoble-doble na, may bago na naman siyang uutangan para ibayad na naman doon sa utang niya. That is what happening in our government today, mga kababayan. Diba? Kung baga uutang ka to pay your debt and loan again to pay your debt hanggang continuous, mga kababayan, kasi sabi nga kanina, it is not the collection of tax is not efficient, sabi, di ba? Ano bang ginawa ni former President Duterte para masolusyonan yung mga tax na yan, di ba? Yung mga hindi nagbabayad, na matagal nang hindi nagbabayad sa gobyerno, mga malalaking kumpanya, biniran ni former President Duterte. Nagbayad ng tax, mga kababayan. Nandyan, on record yan. Hanapin nyo na lang, di ba? Malalaking kumpanya, nagbayad ng trilyones, bilyones sa ating gobyerno. Dahil
may kamal na bakal ang ating gobyerno noon. At matalino. At may puso para sa mga mahihirap. Ngayon, ewan ko lang kayo na kayo na po ang magbigay ng reaction, mga kababayan. Luging-lugi, sabi nga po kanina, di ba? Luging-lugi po tayo. Right. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Ito po si Attorney Rowena Guanzon. May paalala sa darating na eleksyon, mga kababayan. Ito, mukhang matutuwa kayo dito. Sabi niya po, mga karibin natin, kasi po ang election ay sa Monday, no? Ito po. Sabi po ni Rowena Guanzon, sisimba sa Sunday, boboto ng magnanakaw sa Monday. Agoy. Sisimba sa Sunday, boboto ng magnanakaw sa Monday. Huwag namang ganon. Kung sisimba kayo sa Monday, bumoto kayo ng matino. Yung may pagmamahal. Bumoto kayo sa Monday nang hindi magnanakaw. Huwag magnanakaw ang iboto natin. Diyos ko po. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Baka gawin na tayong ayuda government, di ba? Tayo, against po tayo talaga sa ayuda, no? Although, it's a big help, but it's short-term help, no? We want a sustainable solution to our problems. Ayuda is only a short-term solution, no? And we don't want that, mga kabayan. Dito po sa ating channel, we don't encourage, no, na sa ayuda na yan. Pero kung kasali naman kayo, tanggapin nyo. Total pera naman natin yan. Alright? Okay, sisimba sa Sunday, boboto ng magnanakaw sa Monday. Ano pong inyong masasabi dyan? Wag naman sana. Alright, ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Patungkol naman po ito kay Gwen Garcia ng Cebu City. Ito po, mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Breaking news. Ombudsman orders preventive suspension of Cebu Governor Gwen Garcia. Okay. So, anong dahilan? Bakit nasuspend o sinuspend ng ombudsman ang governor ng Cebu? Basahin ko The office of the ombudsman has ordered the preventive suspension of Cebu Governor Gwendolyn F. Garcia following an administrative complaint filed by Moses Garcia de Parin. The complaint. So yan, mga kababayan, nagmamatigas pa rin po itong si Governor Gwen Garcia ng Cebu City. And she said she is not stepping down from her office dahil lang dito sa ombudsman, no? Makikiusap siya kay DILG John Vic Remulla to review, no, the decision of the ombudsman by suspending her ng 6 months, mga kababayan. So, at no, hindi naman lingid sa ating kaalaman, mga karibin natin, that the President Bongbong Marcos Jr. is also favor, no, to Gwen Garcia. I don't know kung bakit, sa bagay, halata naman kung bakit pabor na pabor ang ating presidente na hindi po ma-suspend, no, si Garcia, because kaalyado niya nga ito. Pero you know what, no, in executing the law, no, walang kaibigan, walang kamag-anak pagdating po sa batas, di ba? Parang pulis yan, parang militar, di ba? Walang kamag-anak, walang kaibigan. As long as you violate the law, you have to be ang tawag dito, maging accountable ka, di ba?
Wag ganun, di ba? Parang ang nangyayari ngayon sa pagsuporta or sa pagkampin ni PBBM dito, parang kinakampihan niya pa yung mga may sala, no? Yung mga gumagawa ng kalokohan sa ating gobyerno. Sa bagay, meron akong nabasa, no? Sabi po doon sa post na yun, the president is embracing, no, the corruption, parang ganun po yung pinalalabas doon, embracing, no, because kino-compare niya po yung Duterte administration and the PBBM administration. Duterte administration is may war on corruption, but PBBM administration, sabi niya doon, is embracing the corruption. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At yan, don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.